Kakapasok lang, finish na PNP, nagsalita na Duterte, good news, nagulantang na ICC, tamba. Tamba. Ayon, itong balitang ito ay nagmula sa channel ni News PH. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa mga balitang ating mapapanood. Chismax, syempre. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! PNP, good news po para sa ating mga Duterte supporters. Nagsalita na po ang spokesperson ng PNP. Ayan. Hindi po huhulihin si Pangulong Duterte dahil wala pong jurisdiction dito ang ICC. Ang dami po nagsabi na panic mode daw po ang mga Duterte. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nyo naisip na nagpa-panic mode na yung mga Duterte dahil sa ICC. Kayo yata ay napapaniwala ni Trillanes. Wala po. Ang mga Duterte supporters po, hindi po napapaniwala, no? Hindi po napapaniwala yan ni Trillanes. Matagal na po kaming hindi naniniwala diyan kay Trillanes. Ngayon, kung pumasok man yung ICC, pwede naman, di ba? Nagtatago nga eh. Di ba? Kaya lang, para silang mga kriminal, bakit kayo nagtatago? Kung legal ang ginagawa nyo at narito kayo sa Pilipinas, bakit kinakailangan nyo magtago? Ano yan? Pangkriminalidad? Di ba? Open? Dapat, di ba? O ito ng mga ICC, katulad niyang ginawa nung UN rapport yun, na akala mo ay Panginoon natin siya. Kung legal yung ginagawa ng ICC, dapat lantaran sila kung mag-imbestiga. Hindi po patago. O pagpalagay na natin na pinagpipilitan. Sabi naman ni Secretary, ni Solgen, Minandro Guevara, pwede naman sila mag-issue ng warrant of arrest. Di ba? Kaya lang, ibang usapan na po pag sinabing aarestuhin natin dahil wala nga silang jurisdiction. O nagtatalo-talo tayo, no? Yung mga tambaluslos, dilawan, tuwan-tuwa sila. Yan na, kawawa naman, mahuli na kayo. O ano kayo ngayon? Matagal na namin sinasabi walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Matagal na namin sinasabi na hindi pwedeng hulihin ng ating kapulisan. Sino huhuli kay Duterte? No? Ngayon po, nagsalita na yung PNP, hindi namin huhulihin si Pangulong Duterte kahit may warrant of arrest pa mula sa ICC. Bakit? Ayan ha. Hindi huhulihin ang ating dating Pangulong si FPRRD ng PNP, no? Talagang wala talaga, is in wale. No? Siguro naman kasi yung mga taong nag-uudyok lang talaga na gustong mahuli si FPRRD, yan yung mga tao na talagang nasagasaan niya nung mga nakakaraan. Nung nasa posisyon pa siya. Syempre, hindi naman sila papayag na, basta-basta na lang ganun. Ganun ang ginawa sa amin ni Digong. Tapos, eto, kailangan magantihan namin siya. Kasi ang nangyayari is nagiging personal ang laban. Personal. Pine-personal si Tatay Digong. Diba? Kasi dahil sa ginawa nila, syempre, nabulilyaso sila sa mga ginagawa nila dati. Pero ang ating Pangulong si PBBM, no? Walang kinalaman. Si FPRRD na rin ang nagsabi na walang kinalaman si PBBM sa mga nangyayari na to. Kasi kung may kinalaman si PBBM dyan, pababayaan niya yan. Diba? Tayo, pababayaan, sigurado yan. Pero si PBBM din mismo ang hindi nagpapahintulot na papasukin ng mga ICC dito. Wala silang jurisdiction dito. Kaya ang mga kapulisan ay hindi kumikilos. Kasi kikilos yan kung merong iuutos ang presidente. Kaso nga lang, walang inuutos ang presidente na ganyan. So kung nandito man ang ICC at mag-iimbestiga sila, kung legal yan, no, at pinapayagan sila, lantaran sila mag-imbestiga, hindi yung patago. Ibig sabihin kasi na nangyayari is patago na gusto nila na under the table ang ginagawa nila, no? Talagang pipilitin nila kahit ipinagbabawal dito sila. Kumbaga hindi sila welcome, walang red carpet na nakalatag sa inyo. 'Di ba? So, yung mga naiinis ngayon kay FPRRD na gusto siyang magantihan is yun ang nadidismaya. Siyempre, parang sinasabi siguro nila sa sarili nila, si PBBM hindi tayo nasakyan. Parang hindi tayo nakonsinte. No? Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo nararamdaman ko, nandito pa rin kay PBBM, nararamdaman ko pa rin sa kanya, yung meron, tumatanaw pa rin sila ng utang na loob kay FPRRD, gaya ng pagtanaw ni Amy Marcos kay FPRRD. Dahil alam nyo kung bakit? Napakalaking bagay ang pagpayag ni FPRRD noon, nung nanunungkulan pa si FPRRD. Ulitin lang natin na maihimlay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Apolacay sa libingan ng mga bayani.
Tatay Digong lang ang presidenteng pumayag at nag-aproba na mailagay si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Dahil naniniwala si Tatay Digong na dapat ilagay doon si Apo Lakay. 'Di ba? Ang daming presidenteng nagdaan, no? Pero walang nag-isip na ilagay si Apo Lakay doon. Ayaw nga nilang ipalibing nung mga kalaban ni Apo Lakay, 'di ba? Pero si FPRRD lang, no, ang presidente at ang tao na nagmalasakit sa mga Marcos. Malamang yun pa rin ang naiisip ni PBBM kahit na maraming salita na nasabi si FPRRD, alam natin sa sama lang ng loob yun, kaya nailabas niya yun. 'Di ba, ni FPRRD? Pero sa isang banda, nandudoon pa rin yung pagtanaw ng utang na loob at hindi pa rin nasisira ang pagkakaibigan ni BP Sara at ng Pangulo natin ngayon. Bakit po? Bakit po kinakailangan na bakit po bakit po yung PNP ay hindi po huhulihin si Pangulong Duterte kahit kung sakali pong magkaroon. Ngayon, wala pa pong sinabi po ng PNP na wala pa pong ini-issue na warrant of arrest. Okay? Kaya pag may warrant of arrest naman, hindi nila huhulihin dahil walang jurisdiction dito ang ICC. Yan po ay sinabi na ng Pangulo ng Pilipinas. Wala silang jurisdiction, pwede silang pumunta rito bilang pangkaraniwang tao. Kung mag-imbestiga man sila, hindi makikipagtulungan ang gobyerno natin. Investigasyon pa lang nga, hindi na makikipagtulungan No? Investigasyon pa nga, hindi na makikipagtulungan. Paano pa yung magbibigay mga aaresto? Okay, meron pong nagsabi, medyo may kahinaan din po ang utak. Dapat po ito po meron pong nagtanong, hindi ba ICC naman ang huhuli? Ano? Hindi ba ICC naman, hindi naman yung PNP? Di ba? Ayan, kaya po lilinawin natin, no? Wala pong police power. Hindi nga sila pwedeng ang pumunta rin sa International bansa Criminal natin. Court. No? Wala po silang police power. So, sino yung huhuli? Yun pong bansang miyembro nila. Kaya nga po, kinakailangan mo na miyembro ka para Hindi mahuli naman mo. tayo Halimbawa miyembro po, yung dyan, Russia, bakit po sila hirap sa Russia? Si Putin po, matagal na pong may warrant of arrest. Bakit po hindi hanggang ngayon na-aresto? Hindi naman kasi member yung Russia. Pag member po yung Russia, yung police ng Russia, huhulihin po si Putin kasi merong warrant of arrest. Unless na pumunta si Putin sa ibang bansa, nakasapi ng ICC. Yun, yari. No? Kumbaga, kung ang Pilipinas ay hindi kasapi ng ICC, wala siyang karapatan o wala siyang kapangyarihan na manghuli yung kanyang pulis. So wala pong ICC police sa madaling salita. Ang mag-i-implement ng mga warrant of arrest yung mismong bansa Yung gobyerno dito, yung bansa dito. So tayo mga inuutusan ng pulis dito. ICC yung mga kasapi nilang bansa na hulihin si Putin. Pero sino lukulukong bansa ang pupunta sa Russia para hulihin si Putin? Hindi sila Diba? makalabas doon. Ngayon, ganun din po sa Pilipinas. Ang hinihintay nitong mga dilawan at mga tambaluslos, mag-issue ng warrant of arrest. Diba? Natataranta na kayo, natataranta. Hindi po kami nataranta kahit kailan. Ayaw nyo makinig kasi hindi nyo maintindihan. At saka, ano ba ikakaso nila kay FPRRD, di ba? War on drugs lang. No, ayan lang yung ikakaso nila. Grabe naman kayo. Di ba? Parang napakalaking kasalanan ba yung nangyari sa war on drugs? Bakit? Hindi ba kayo pabor na mahuli o mapuksa yung mga bisyo na yan? Na alam nyo na magiging ang epekto niyan ay sa mga anak nyo? Di ba? Hindi nyo ba naiisip yung pinaglaban ni Tatay Digong noon para sa kinabukasan ng pamilya nyo, sa kinabukasan ng mga anak nyo, para hindi malulong sa masamang bisyo? Imbis na matuwa kayo na merong isang presidente na gustong mapuksa at mabigyan ng magandang direksyon ng mga anak nyo at hindi malulong sa masamang bisyo, ang sinusukli nyo pa, ganito. Anong gusto nyo? Kumalat ang bisyo rito? 'Di ba? Bakit yung mga nagpapakalat ng bisyo hindi nyo
inaaksyonan. Pero yung taong pumupuksa sa bisyo, inaaksyonan nyo. Di ba? Wala siyang kasalanang ginawa para sa akin. No? Sa akin to, komento ko to. Kung merong masamang magko-comment dito, wala akong pakialam sa'yo dahil yun ang nakita ko nun. Di ba? Wala siyang ginawang masama si FPRRD. Hindi niya inagrabyado yung Pilipino. Kahit sabihin nila, naku, ang daming pinapatay, ang daming inano niyan. Di ba? Sino ba? Kayo ba? Tayo ba? Inosente ba? Di ba? Yung may mga walang kasalanan ba yung inano niya? Yung mga pasaway ba? Di ba hindi? Hanggang ngayon, buhay pa tayong lahat. Nagko-comment pa tayo sa mga ganito. Di ba? At tong pandemic, kung gusto tayo talagang tirisin ni FPRRD nun, kayang-kaya niya tayong i-wipe out. Kayang-kaya niya tayong pabayaan. Pero hindi niya tayo pinabayaan. Kita nyo naman, may edad na siya. Pero pandemic is umaaksyon pa rin siya. Gumagawa siya ng paraan dahil bilang Pangulo, nakaka-stress nung panahon na yun. Dahil may pandemya, kumpara sa ibang pangulo na nagdaan na hindi masyadong nakaka-stress, yun nakaka-stress yun. Hindi mo alam kung paano mo itatawid yung mga kababayan mo, yung mga hawak mo. Pero ginawa niya yun. Ano kasalanan dun? At yung war on drugs na yan, gumawa siya ng paraan para mapuksa. No, hindi man naubos pero nabawasan. Ang laki ng naitulong naging credits ngayon dahil nangonti na lang. Di ba? Anong masama uli dun? Meron ba? Bakit hindi nyo maintindihan? Kaya nga kay Tambaluslos hindi nyo maintindihan. Di ba? Susuporta ba kayo sa Tambaluslos? Eto nga, napakasimple. No? Iniisip nyo na People's Initiative yung pinapipirmahan. Oh. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam na yan hindi People's Initiative. Wala pong ICC police, wala nga pong police power yan eh. Kaya po sarili mong police lang nila yung huhuli sa iyo. Ganun po katalino si Tatay Digong. Nawaisan sila lahat. Hindi po nila naiisip yan noon eh. Ako hindi ko naisip yan kasi ang alam ko, paano muhulihin yan? May immunity. Pero naisip na kagad ni Tatay Digong matatapos yung termino niya eh. 'Di ba? Kumalas na tayo kagad. Hindi nila na-anticipate yung mga utak ng Duterte. Kaya gulong-gulo sila hanggang ngayon eh. Tanyo si Sara Duterte ba natataranta? Hindi naman natataranta yung mga Duterte. Gusto nilang ipahuli. Sino nga huhuli? Alam nila yan, matatalino yan, mga abogado yung mga yan eh. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH. Ayan, syempre yung boses na yon. Then, ay nadinig natin mula kay Sir Badong Aratelas na binigyan natin ng reaksyon. Ayan, walang karapatan ang ICC dito. Diba? Dahil hindi tayo miyembro at hindi sila pinapayagan ng Pangulo dito. Kung yung Pangulo hindi nagbibigay ng order, wag na kayong umorder. Kasi hindi kayo ino-order ng Pangulo. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.